Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. Ito nga pala ay requested ni MC Crane at sinad niya sa akin. So, sisingit ko lang sana. Okay lang sa inyo guys na magsingit ako ng video. Tapos balik tayo sa mga request ninyo. Ito nga pala ay Crazy G X MC Crane Everybody Get Paid Audio Version Makatang Walang Album. I-like mo natin yan guys. Huwag niyo kalimutan guys na mag-subscribe dito sa Pampangas Finest. Para dumami yung subscribers ng 94 6,000 na lang. Gumawa kayo ng 10 account tapos mag-subscribe na kayo. Ganun pa man, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay at nag-aabang at walang sawa na sumusuporta sa video natin at na-appreciate ko kayong lahat at kung bago ka lang rito sa channel natin, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at ganun pa man, mag-comment na kayo ng mga saloobin ninyo at yung mga sinasabi ko rito, mga tumatakbo sa isip ko kung makapagbahagi man tayo ng magandang mga, detalye din. Good. Kung hindi naman, ayos lang din. Ang mahalaga, nasamahan nyo ako manood. Sana wag kayo magwawala sa comment section at habaan nyo lang yung pasensya nyo. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, mula audio engineer at the same time, I'm master hypnotherapist, master practitioner, and applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, doon yung personal na channel ko. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Pampangas Finest at shoutout pala kay Racy Jet, MC Crane. Let's get to it. Boom. Tungkalo Records. DW. You ready for it? Iyan ko lang pala, plug ko lang pala, nakikinig ako ng podcast ng Black Tagalog Rap sa Spotify, mga nagdaang araw. Tapos pinapakinggan ko lang yung mga bagay na sinasabi nila. And at the same time, para kahit paano, hindi ko man sila palagi nakakausap, nakakonect ako sa kanila base sa history nila. Tuloy natin guys. Check ninyo sa Spotify, Black Tagalog Rap. Tuloy natin. This one? Yes, sir. Yes, Bring sir. the shit back, man. Pampangas Finest, yo. Yeah. Makatang Walang Album. Matapos ko lang lahat ng mga request guys. Kung okay lang sa inyo, masingit ko yung review natin doon sa Crazy G Makatang. Gusto kasi pakinggan yung buong album tapos i-re-react ko yung buong album mismo. Tapos sunod ko sana yung kay JR0 para kahit paano mapakinggan natin pare-pareho yung album na yun. Tuloy natin. Me and my team, yo, me and my team. Damn, yeah, me and my team, yeah, me and my team. Yeah. West Coast yan guys. So, parang narinig ko talaga ng yung kanta ni... Basta, sino yung kumanta nun? Me and my team, yeah, me and my team. Man, shit, nakalimutan ang kanta ni tuloy natin guys. Yeah, me and my team, everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team, everybody get paid. It's me and my team. Mukhang sinusubukan nila kasi tumataas at lumalaki yung nila yung catalog ni Crazy Jet MC Crane. The more na nag-release sila ng album, marami silang catalog. Makita niyo yun at the end of probably 5 years, 3 years from now, marami mahanap yung mga tao. Tapos mas nakikilala sila ng internet at ng mga tao dahil sa rami ng ambag na binigay nila. Diba? Tuloy natin guys. Pag napakinggan ninyo yung Clubzilla guys, naaalala nyo guys yung nung panahon pa to sa reaction ko guys 2-3 years ago guys. Lagi ko binabanggit yung Clubzilla. Ang ganda nun guys. Pakinggan ninyo ang ganda ng Clubzilla. Tuloy natin. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. Kaya kay Lucas Defeated. Fake people file deleted. Di namin kailangan sa sirkulo. Ano man ang artikulo sa dami kong disipulo. Squad goes sa may money bags. Haters hate nakasulat na sa body tags. Okay? Bawal lang mapagod dahil sa respeto marami nang inabot. Damn! Sorry Bars. but state facts. Hard work. Gamit ko sa gate pass. No break time. Moving with the tab on. Naging kaching. Naiipon pa yung baon. Daily basis. Going like a replay. Pay the price in streets to your freeway. Woo! Di kami nanganay bro. Bakit ang dami daw galit? Tapamalay ko. Everybody get paid. It's me and my team. It's me. Almost statement yung mga binibigay doon ni MC Crane, which is almost true. Kasi parang lahat ng mga tao nagkukumahog, lahat ng artist nagkukumahog na maglabas at mag-release. Kasi kailangan nila yun Kailangan nila nagkukumahog sila maglabas at mag-release, especially pag wala kang trabaho. Talagang balak mo talagang kumita ng pera sa pag-YouTube, pag ganyan, gusto mo sumikat yung pangalan mo. Pero karamihan pa nga ng ibang mga artist, wala silang producer.
Kasi hindi sila makapagbayad. Yun ang isa sa pinakamasakit dun eh. Pero minsan din kasi parang walang tiwala sa yung mga producer na bigyan ka ng beats kasi nakikita nila na tamad ka gumawa ng musika. Pero yung sila MC Crane at saka kay CG, palipad-lipad na lang sila kung saan-saan, pagala-gala lang. Kasi may mga trabaho sila guys eh. Yun yung advantage na meron kang trabaho. Every time na ginagawa mo yung bagay na gusto mong gawin, may work ka. Para kahit paano, kung di man mag-work yung karera mo, meron ka pa rin trabaho. Diba? At hindi ka umaasa doon. Kumbaga ginagawa mo lang siya as a hobby. Pero habang ginagawa mo yun bilang hobby, nagiging consistent ka naman. At sa consistency na yun, meron kang napapala. Ay, napakalaking bagay. Tuloy natin. Kaya marami din nagagalit sa kanila siguro dahil nakita na parang bihira lang sila maglabas ng musika pero ang dami pa rin sumusuporta, which is true kasi hindi kasi langid sa kaalaman ng mga tao na matagal na sila sa industriyang yan. Hindi yun na uunawaan ng iba na guys, these rappers are been there, for a while. Hindi sila mga baguhang rapper na pwede nyong bastusin, na pwede nyong iitsapwera, hindi pakinggan, sabing nagpapasikat o pandemic. Hindi guys. Nandiyan na sila talaga. Matagal na sila. Hindi ko man sila na-meet dati pa o nakilala ng mga panahong nag-start ako. Pero base sa pagkakarinig ko sa mga kwento ni Kuya Drew and sa mga sabi-sabi ng iba, I mean, matagal na sila sa industriya. So, yung bagay na yun at pundasyon na yun, nakaakibat din dun yung salitang respeto kasi ang tagal na nila eh, di ba? Sa tagal na nila sa industriya, bakit mo babastusin? Ano bang alam mo pag baguhan ka lang, di ba? Imagine mo baguhan ka lang tapos ang makilala mo baguhan lang din. Doesn't make any sense, Kung baguhan ka, tapos nakikinig ka na talagang musikang Pilipino na mga artist, mga rapper, talagang naghahanap ka talaga ng sa tingin mo yung may inspired ka, yung kasi yung hinahanap ngayon eh. Kaya ang dami lumalabas ng mga artists ngayon na parang, diba, para magkakaisang tunog sila. Kasi yung tunog na ginagaya nila, kung sino lang yung nakakasalamuha at nakapapakinggan nila sa panahon ngayon. Marami ako na-appreciate na tunog dahil simula old school, napapakinggan ko sila. Kaya yung mga tunog na mga bago ngayon, parang okay lang din. Kasi, tandaan ninyo, yung magkaiba ng values yung mga tao na old at saka new school, magkaiba sila ng values. Moralidad magkaiba din. Pagdating sa ganitong scene, pero maswerte pa rin yung mga tao na nasa old school kasi yung values nila nandoon sa idea ng pagbabago pa din. Kasi hindi naman tayo pabalik pa-move forward tayo di ba? Move forward. Nag-move forward tayo palagi. Kaya, na-appreciate ng mga luma yung mga bagong lumalabas. And at the same time, yung idea nila ng past, natitimbang nila kung ano yung much better. Kasi may mga bago rin kasi na lumalabas na parang, parang yung sa idea pa lang parang, parang hindi mo, may mga sacrifices kasi yung mga makabagong panahon ngayon Tulad ng mumble rap, masarap pakinggan, pero yung content, lyricism wala doon. So may kakulangan pa rin. So, meron ng makabagong dumarating, pero nakikita yung sacrifices doon. Yung mga pagkukulang doon, para lang matugunan yung sikat. May sikat ka nga sa ganung klase ng format at formula na yun, pero may kakulangan pa rin siya. Hindi ko alam kung nagigas yung gusto kong sabihin Bawat pagsikat sa panahon ngayon at pag-move forward, dahil lang yun sa hype, pero nawawala yung content. May sakripisyong kinukuha doon. Kasi para matugunan yung hinihingi ng society. Tulad ng mumble rap, mga ganun. Yung mga trap na yan, di ba? Nawawala yung groove, yung vibe, kasi mas trappy lang siya, di ba? Iba na yung distinct ng pag-groove, yung pagbabago-bago ng ritmo, Nawawala yung ka-intricacy ng melody. Kasi isang tunog lang yun, almost 2-3 melody lang yun. Tuloy natin, guys. Sorry, napahaba ako. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. Non-stop like 24/7. Money keeps coming parang 7-11. I was broke in my night. Ganda ng pag-aagawa dito, kasi naririnig mo yung distinct ng separation. Meron kasing tinatawag na audio separation Yung parang makikita mo kung gaano ka-separate yung mga vocals, may highs, may mid, may lows, meron ding yung mga pangpakapal na melody.
Tapos maririnig ko rin yung kung saan nakapan, yung highs, yung low saan nakapan. Naririnig mo yung bigat doon sa magkabilaan kung paano. Kasi ako guys, marami talagang technique pagdating sa mixing talaga. At may kanya-kanya tayong sinusunod, may kanya-kanya tayong taste. Kaya kung taste mo ganitong style, may mga idea kasi na dinodoble yung yung vocals, tapos tinataasan yung isang vocals, tapos yung iba naman dinodoble siya, tapos pinapansa kanan, pinapansa kaliwa, tapos pinagkakabit siya para lang kumapal. Tapos yung isa naman tinataasan yung nota, yung isa binababaan para magkaroon ng distinct na kapal yung vocals. Sa akin, hindi ko ginagawa yung mga ganun na. Kasi meron na kasing mga yung mga VST na mga ganyan, mga program na nag-enhance na ng beats. Especially ako, hindi ako masyadong, pag nakita ko na tunog na okay na, hindi na ako masyadong nag-aaksaya ng oras sa mga ganun. Pero na-appreciate yung mga tao na masipag, artistic, binibigyan ng oras at panahon yung musika na ginagawa nila. Nakikita mo na decidido sila doon, na ayaw nilang mapahiya, hindi sila nagpapabaya. Yun yung isa sa mga magandang moralidad ng isang artist, na pag gumagawa kayo ng proyekto, bigay mo yung 100%. At aminado naman ako minsan, yung 100% ko parang 100% ng mga panahon ganito. Gets mo yan? Yung parang 100% na sa akin yan. Pero meron din ako talagang moment na tawad din ako talaga. Pero ang hirap din kasi maghanap ng sipag guys, especially pag workout, 'di ba nagwo-work ako guys. Almost 6-7 days na ako nagtatrabaho, tapos puyatan pa. So parang wala talaga. Wala akong mahanap na tiyempo. Kaya hindi rin ako makapag-release ng musika. Ganun pa man gawin natin. Ay, gawin natin. May saya kabaliktaran kasi kahit tulog ako sa'y nagkakalaman. Hit it or love it, I just keep my grind on. Silipin man ang pero lang pangalingan on. Pahinga ang kapalit ng pagtanggi sa grasya. Kaso mas nakakapagod pumiga sa kama. Wow! Ang galing ng binigay niya nun. Parang pahinga yung kapalit ng pagtanggi sa grasya. Facts din yun Kasi minsan may mga bagay na talagang magbibigay sa'yo ng oportunidad Pero hindi mo tinatanggap yung mga oportunidad na yun kasi pakiramdam mo kailangan din ng katawan mo ng pahinga. At pahinga is very important in this world. Bakit? Kasi kailangan ng katawan mo To be able to function, kailangan ready ka. Kaya nga may mga nagtatanong sa akin, for example, may tumatawag sa akin, pwede ba ako makapag-schedule ng consultation or session? Minsan tinatanggihan ko kasi yung part-time ko, sumusunog na ng katawan ko yun Guys, mula 4 p.m. to 10 p.m. nagtatrabaho ako, tapos 11 p.m. to 7 a.m. nag-work ako. So pagdating ko, pag off ko, wala na, pagod na, kailangan ko na lang magpahinga. Parang yung tulog ko, wala na. Kaya minsan, tinatanong ko, ba't di ako makapag-react agad? Dahil hindi kaya ng oras. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Diba? Tapos pasok ko 4. Eto pa lang gumigising na ako para kahit paano makapag-gym ako, kahit paano maalagaan ko yung sarili ko, makakain pa ako. Kasi pag off ko, wala na, tulog na lang ako, hindi na ako kumakain, di ba? Pero kahit paano healthy kasi nagpo-protein shake, 12 siguro mga 9 na itlog yung kinakain ko, 9 eggs, 2 hotdog, 1 rice ng kanin, di ba? Ganun lang kinakain ko araw-araw, yung consistent. Tapos merong twice a week na nagsasalad ako talaga. Protein shake, mga ganun. Talagang, yun lang, consistent ako talaga. Tuloy natin, guys. Parintamad, sipagan ng sipagan. Tinatamad na tama rin sa dami ng kailangan. Tinadagdagaan, wala tong plano mag-ubos para kahit di ko empleyado ay tawagin akong boss. Diba, sipagan mo ng sipagan, which is very true, Yung ginawa ni MC Crane doon talagang statement pero yung ginagawa dito ni Crazy G parang sinasabi niya dito yung mga tumatakbo sa isip niya na pwede magpa-inspire sa isang tao. Sipagan mo ng sipagan para kahit yung mga hindi mo kilala, hindi mo empleyado, tawagin kang boss. Kasi nakikita nila yung respeto sa iyo 'di ba? Yung respeto na nakikita nila pag masipag ka, ginagawa mo lahat ng mga bagay na para sa iyo. Nakikita nila na yung mga, kasi yung mga tao nakakaramdam sila yung bagay na ginagawa mo, hindi nila magagawa yun.
Hindi, wala silang kakayanan. Yung mag-react, ang hirap din yun. It takes time. Kasi, kailangan mong maging komportable sa camera. Kumausap ka ng walang talagang tao na nakatingin, na kumakausap sa'yo. Kumbaga, mukhaong tanga dito kung isipin mo mukhaong tanga kasi nagsasalita ako mag-isa tapos nagsasalita ako sa camera. Diba? Wala akong habag na kung ano yung mga reaction ko na parang mukhaong tanga pero I'm still doing it kasi at the end of the day, one day, pag tumigil ako mag-react for 1 year, babalikan ninyo yung mga video ko. Dahil marami akong video na meron akong sinasabi na napakaganda. Napapansin ko na nakukuha na ng marami mga artist ngayon. Tapos nakikita ko kung ano yung mga sinasabi ko 3 to 4 years ago. Sinasabi na nila ngayon. All of a sudden. Yung mga sinasabi ko, guys, nakuha nyo na. 'Di ba? Pag ibang tao nagsasabi na-appreciate nila. Pero matagal ko nang sinabi yun. 3 years ago pa. 'Di ba? May one day, merong tao na mag-chop-chop ng mga video ko at kukuhain yung mga importante na mga sinasabi ko tapos i-compile nila yon. Tapos yun yung pakinggan ninyo araw-araw. One day, malay mo, 'di ba? Mag full-time na ako sa pagwo-work, sa karera kong maging therapist, mauntog ako bigla na parang pahinga muna ako sa pagre-reaction video. Tumulong muna tayo, palaguin yung pera, gano'n. Biglang boom, wala na. Hindi nyo ako makikita. Pabalik-balikan nyo na lang yung video ko kasi mamimiss nyo ko. Pa sinabi ni Sir Plan dito. Gusto ko marinig mga ganito. Wala na, mamimiss nyo na ako nun. Diba? Tuloy tayo. Pero di ang cheque. Chip mo ay nakatingin kabado ka ng 20. Pangalan ko kumigin ang silipin na sa lente. At kahit hilingin mo bumagsak ay everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. It's me and my Ang ganda ng mga nilalabas nila ngayon natambakan kasi ako talaga guys. Tambak ako talaga ng mga request. Hindi nyo alam kung gaano karaming request. Kada labas ko ng video may nagre-request. Tuloy na. It's me and my team. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. Yeah! It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. Mga batang panibago. Smoke skin, pagis hindi yung tabako. We gotta impress. Resulta positibo parang pintes. When I pull up in the same time. Payday in the same line. Let's talk about the big fish. Sayang lang nasa langit na si Big D. Hindi pwedeng maliitin sa pataasan ng IQ. Kabisado ko ang game kaya mataas ang value. No colors mga chief, I have no time to argue. Dun na lang kayo sa di kaya magwasak ng venue. That's what you paid for, tulong ng yung label. Fake MCs, puro mga favor. Di nyo ko mapiplease kahit lagyan mo ng favor. Kung gusto mo ng crazy G, you just everybody get paid. Marami kasi mga artist ngayon na basta makapag-rap, sumikat lang. Ako, nagra-rap ako para makita na kaya kong sumabay, mapalumang panahon, makabagong panahon man. Mga artist man sa flip top, mga old school man. Kaya kong gumawa ng beat. Tamad ako gumawa ng beat, pero pag gumawa ako guys at nasa hulog ako, kaya kong gumawa ng beat in 10 minutes. Kaya mabilis akong gumawa ng beat. Kaya nga minsan, puro alikabok na tong keyboard ko kasi dati kasi trabaho kasi yan, gumawa ng beat. After ko magtrabaho, uwi ako sa bahay, tapos gagawa ako ng beat. Binebenta ko siya dati. Ang beat ko dati, $4, $3 lang. Ang idea ko, it doesn't matter kung very cheap yung beat ko. Kung kaya ko naman gumawa ng marami, hindi yun problema sa akin. Kasi imagine niyo kung nakabenta ko ng 100 beats na 300, meron pa rin akong how much? 600 na agad yun, di ba? 300 times 3, di 900. 300 times 2, di meron ka 600. Kung $2 binibenta mo yung beat mo, isa lang. It doesn't matter, kahit ilang pa, kahit kung meron akong 1 milyong beat, tapos $1 each beat, di meron pa rin akong 1 milyon. It doesn't matter. Kasi, noong panahon na yun, parang kasagsagan pa, wala pa masyado maraming producer. Parang gano'n. Tapos yung style na para sa'yo, parang raw lang. Uso kasi dati nun yung mga rap na may hook . So, karamihan ng beat ko dito, tinatanong ko yung mga bumibili. Gusto mo bang i-keep ko yung beat dito? O burahin ko lang kasi binili mo na siya. Kaya karamihan ng mga beat ko dito sa YouTube ko, mga unmastered siya, pero mga sold na, mga nabenta na yun. Yun lang yung mga beat na sinabihan ng mga artist na wag kong burahin. Kasi usually, pag binili na, binubura ko na siya .
Meron pa rin ako mga beats dito na sold na pero nandiyan pa rin. Merong 100,000 views, merong 60,000 views, 90,000 views, ganun. Pero hindi ko alam eh. Pakiramdam ko parang gumagawa na lang talaga rin ako ng music para rin lang sa sarili ko na lang rin. Kasi wala lang, parang it's about time na parang siguro sarili ko naman. Parang ganun. Tuloy natin. Everybody get paid. No matter records, Everybody baby. get paid. Everybody get paid. You know, Everybody get paid. Reggie G, yeah, bro. Let's go. Everybody get paid. It's me and my team. Heavyweight talaga si Crazy J at si MC Crane. Pag nagsusulat talaga sila, talagang dekalibre, hindi pabaya. Sa sa kanta naming Hamon, one of my favorite verse yung sa kanya. Gustong-gusto ko yung verse ni Crazy J talaga dun. Gustong-gusto ko yung verse niya. I love this dude, man. Very humble, napakatalino din. Hindi basta-basta pumapasok sa issue sa eksena. Marunong mag-isip. Very a good person, man. Very welcoming din. Tuloy natin. Yung lahat ng success na tinatamasan niya ngayon, deserve niya talaga yan. Deserve niya. Makapunta man siya sa Thailand, regardless anywhere. He will always gonna be on my good side. MC Crane tsaka si Crazy G. Dahil di sila, ma-issue na tao. Wala silang pakialam sa drama ng ibang tao. As long as hindi sila nakakante na di ba? Napakatalino. Kaya lagi silang nabibless eh. Kasi they're always on their own lane. Wala silang pakialam. They're just minding their own business. Tuloy natin. It's me and my team. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Kaya magandang halimbawa yun, magandang simbolo din yun ng isang pagiging tunay na artist na magstay ka sa lane mo, wag kang magpapadistract, gumawa ka ng gumawa. Yun lang yun. Kasi iba distraction yun eh. Issue, drama, yung iba kumikita sa drama, lumalaki yung pangalan sa drama, pero walang proyekto. May drama ka, pero wala kang proyekto. Tumunog yung pangalan mo panandalian. 2 days, 3 days ang linggo, but wala kang proyekto. 'Di ba? Nakilala ka lang dahil madrama ka, iyakin ka, gumagawa ka ng issue. 'Di ba? Pero at the end of the day, sira yung pangalan mo, hindi ka pwedeng gawing sponsor, wala kang pwedeng magsabi sa'yo, pwede mo bang i-plug yung, sira ka na eh. Kasi sa drama mo. Kaya napakagandang behavior na maging consistent ka bilang isang magaling na artist. Para doon ka makilala. Bilang bilang maging magaling na artist. Tuloy natin. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. It's me and my team. It's me and my team. Everybody get paid. MC Crane, mukhang Englishero din eh. Mayroong accent eh. Everybody paid. Woo! MC Crane din eh. Bihira mag-release ng musika eh. Pero always, all the time, may dekalibre. Hindi yung parang maka-release lang. Pinaghahandaan, binibigyan ng time, binibigyan ng chance, sinusuri. At yun mga magandang behavior ng pagiging artist. Hopefully nagustuhan nyo yung reaction video na yun. Ganun pa man, pasensya na kayo guys kung nasingit ko siya. Bibigyan ko ng 10 yung music na to. Ganun pa man, maraming salamat. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. Tigas lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat kayo lahat.